75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Siyempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. Napapanood din po tayo sa FB Live streaming ng RP1. Samantala, napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB page ng ating Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ben Blones at marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga, kaya dyan lamang po kayo. Sa unang bahagi, ipagpapatuloy natin yung medyo nabitin na ating diskusyon, yung ating pag-uusap nung nakaraang linggo. No? Ito may kaugnayan pa rin kasi dun sa ating All Saints Day, no? Na ginugunita. At ito ay may kaugnayan sa reincarnation. Yun. Sabi nga natin medyo malalim-lalim, no? Yung reincarnation at siguro ipapaliwanag ulit ng ating makakausap ngayong umaga kung ano itong paniniwala na ito, no? At kung ano-ano pa, no, yung mga detalye tungkol dito. So, base syempre, no, dun sa kanilang mga isinasagawang pag-aaral at pag-iimbestiga. So, via phone patch, hindi siya via Zoom. Okay, sige, phone patch ulit. Isang paranormal consultant, kilalang-kilala natin ito mula sa V2 Project, si Professor Adam Reyes. Professor, welcome back. Hello, good morning, Ben. Ayun. Okay, so nung last time kasi medyo na tayo, no? May mga special coverage tayo kasi na ipinasok. So medyo nabitin tayo at kakaunti lang yung ating napag-usapan doon sa ating ito tungkol sa reincarnation. So doon sa mga hindi nakapakinig last time, Professor Adam, paki-explain nga ulit sa atin ano ba itong reincarnation? Okay, ang reincarnation basically is the belief that after we die, after we pass on here physically, our consciousness natin reincarnated into a new body in a new life. Mm-hmm. Ngayon, the thing about reincarnation, especially dun sa mga studies ni Dr. Stevenson internationally, yung mga lehitimong mga cases na nahawakan about reincarnation is they all point to children below the age of 4 who have very specific details about not just where they were buried but their past lives. Kasi after the age of 4, dito papasok yung tinatawag na creative aspect ng brain ng isang bata. So according to neuroscience, after the age of 4, nabubuo na kasi yung ability nila to form associations. Like yung example natin,
what is a unicorn? A unicorn is a horse plus a horn. Pero before the age of 4, hindi pa buo yung creative associative aspect nun. So, ang point ni Dr. Stevenson is these children could not have had all of this very, very specific association via creativity. Pero pinpointed nila ano yung experiences, ano yung memories ng past life. Yung isa, for example, si Shanti. Si Shanti was aware of how she died during childbirth. Pati yung mga situations and kung ano yung nangyari in detail, ano hospital siya and everything, alam na alam niya. Yung ito naman is, tinuro niya kung saan siya crash nung World War II. So, alam naman niya kung saan yung plane, ano yung pangalan, ano yung kung ano yung air brigade na kasama niya. Very, very specific instruction. Okay. Yung, so, all of these happened sa mga bata. So, they have very, very clear memories. Okay. So, ito yung isa dun sa mga leading points na meron talagang cases for reincarnation. Okay. So, ibig sabihin, Professor Adam, talagang meron. Pero kasi, yung mga ibang scientists, no, sinasabi nila na ginagamit lang itong subject na ito, itong topic na ito para sa kanila, no, para sa kanilang sariling interes, no. Syempre, paano natin malalaman na yung kwento nga kahit na 3 years old, no, o 4 years old below, kung yung kwento nga ng bata na yon ay totoo, hindi sila naturuan, ganon, authentic talaga, no? Paano natin malalaman yung ganon? Kasi syempre may mga magulang ngayon na ginagamit na rin yung kanilang mga anak, di ba? Correct. Yung process of validating reincarnation is very, very meticulous. Kaya also, na-mention ko, yung dito sa Pilipinas, hindi basta natin pwedeng i-declare kasi we don't have the equipment yet. Pero ang process niyan is, along with talking to the child, by multiple psychologists, kinakabitan din yung bata ng electrodes para i-measure yung brainwave patterns. Kasi makikita dyan if the child is using specific aspect ng brain. Kung nagpa-fabricate siya ng story, makikita yan sa synaptic impulses mismo ng utak ng bata. Kaya yung brain waves, pati yung brain patterns, minomonitor yan via machines. So kumbaga, minomonitor dyan is the neurological activity nung nervous system ng bata, yung central at saka peripheral nervous system. So hindi basta-basta na pwede magdeklara na ang isang tao is reincarnated. Talagang dumadaan siya ng isang step-by-step at masalamuot na proseso. So ngayon, Professor Adam, kasi nabasa natin sa Amerika, mukhang marami-rami naniniwala talaga. Parang sinabi nila doon sa Reader's Digest na nabasa natin, 33%. May mga Christians din nakasama doon, 29%, no, yung mga naniniwala. Pero gaano karami yung ating proof, yung cases na nakita natin na posible magturo na meron ngang ganito, no, yung reincarnation? Internationally, there have been thousands of studied cases. Ang lead researcher dyan is Dr. Ian Stevenson. Pero in terms of proof, at saka in terms of religion, it really doesn't matter kasi kung Christian ka, Islamic ka, or whatever. Kung tutusin nga, even the Bible talks about reincarnation. Jesus Christ was reincarnated. Kumaga, he died and then he was given new life. He also promised. Okay. So, it's not really a matter of religion. It's really a matter of scientific evidence. So, kumaga, regardless of belief system, there really is evidence na talagang nag-reincarnate. The catch is, ayun nga, masalmutaling process. Kasi it really takes medical science. Kakabitan mo yung bata ng mga electrodes to the brain to be able to monitor the brain waves. So, it's not a simple process. However, ang important kasi na tandaan ng mga tao about reincarnation, sure, all of us may have had past lives. Some of us may remember it, some of us may not. But what matters is what we do today. Do we make our experiences? Meron pa nga tinatawag na genetic memory dyan or soul memory. Pero medyo ibang usapan yan. But the thing is, even if we had past lives,
how are we going to use that to make ourselves a better person today? Kumbaga, what matters is, may past life tayo. Anong ginagawa natin at present? What are we doing to make ourselves better human beings? Sabihin natin, kahit na may reincarnation, what we do today, in the here and now, will shape our future. So people might think na, porket may reincarnate ako, I might as well give up. No, if you give up now, it's going to affect your next life. It will affect everything. So reincarnation should not be used as an excuse to not continue living life to the fullest. Pero kanina, Professor Adam, kasi yung mga nakikinig sa atin, sana gusto ko rin na maintindihan nila in layman's term, kasi baka nahirapan din silang maintindihan. Like halimbawa, binanggit mo kanina, Professor Adam, na yung consciousness natin ang nag-reincarnate sa ibang body, sa ibang katawan, no? So, paano natin ipapaliwanag yung consciousness? Yung technical term, it's not actually consciousness. It's what we call sentience. For something to have sentience, tatlong qualifier yan. You need to have intelligence, self-awareness, at saka consciousness. Ngayon, yung sentience is, this includes yung memories, yung feelings, emotions, everything na connected Kasi there have been studies din, na ang memories ng isang tao, hindi siya connected sa human brain. It's not a matter of neurological synaptic impulse. So there have been cases na yung parang nabasa ko nga, Professor Adam, kasi may nabasa din tayong libro, yung kay Alexander Eben ba yan? Eben Alexander, isang neurologist na yung siya naman, nag-NDE naman, near-death experience. Tapos sinabi niya, kasi nga, neurologist siya, Ganon yung, ang pagkakaano nila, yung tungkol sa brain, sabi nila, nandun yung memory, pero after nung nagkaroon siya ng NDE, parang, kasi nagkaroon siya ng problema sa brain dun sa hindi ko alam kung ano tawag doon, dun sa nag-aano ng ating memories. Pero, after ng NDE niya, ay parang malinaw na malinaw sa kanya lahat yung nangyari. So, parang pinag-aaralan niya as neurologist, sabi niya, parang hiwalay. Tama ba? Yes. Naintindihan mo yung Professor Adam? Yes. Kumbaga, hindi stored in the brain. At yes. There have been cases, Eben like Alexander. One of the most famous cases was way back in 1993. Ang nangyari dun sa bata is 3/4 ng brain niya na as in tanggal. So yung pati yung ulo niya actually was carved in because of an accident. Which includes that specific center of the brain which is believed to be involved with memory. So, pati yung part yun talagang they had to carve it out due to yung accident. Pero yung bata yun has complete memories. May complete memories siya and meron siya complete and normal motor functions. Nag-football pa nga yung bata kahit ganun yung ulo niya. So, memories are not simply cerebral. Kung hindi siya nakabase sa brain. Your memories are part of. Minsan, ang magiging argument ng iba, halimbawa, sasabihin nila, kung that's so yan, bakit yung iba na nagkakaroon ng problem sa utak is hindi na maalala? No, they still remember. Ang nadadamage lang is their ability to communicate what they remember. Kasi remember, ang speech and motor functions, nakakonect yan sa brain ng tao. Pero the memories are something else. Even if someone remembers something, it's not that easy to be able to communicate this kasi naka-tie up yan dun sa speech and motor functions ng brain. So, yun naman yung argument. Kasi isipin ng iba na kung bakit yung mga may Alzheimer's, kung human soul nga ba yan, bakit hindi nila ma-communicate. Ang problema is hindi sa memories, ang problema is with speech. So, yun yung contention doon. So, memories are the one beautiful thing that you can take with you to the afterlife. Kasi all of us worry about, so many things in life. Yung mga awards natin, yung prestige, yung anong natapos natin sa mundo. Pero when we die, pati yung mga ari-ariya natin, lahat naman yung iwanan natin The only thing you can bring with you are the memories, the how you made people feel, if you made them happy, if you built memories of warmth and kindness with your loved ones. Those are the only things you bring with you in your soul
when you move on to the next life. Kaya people should never give up on life. Tama yun. Professor Adam, binanggit mo yung tungkol sa soul, ano? So dapat mapatunayan muna natin na merong soul talaga na magre-reincarnate. So paano natin mapapatunayan naman na nandyan ang soul talaga? That is the most beautiful thing. Actually, that's one of the main reasons kung bakit ako nasa paranormal. The proof that there is a human soul, no, or that identity survives beyond the grave, it's one of the foremost studies na tinatawag na parapsychology. I think tinatawag na survival-related psi, according to Dr. Lloyd Auerbach, no? AKA, ito yung tinatawag na multo. Kasi meron talagang mga actual documented cases ng multo na yung identity, yung memories, yung pagkatao, and everything survives beyond the physical grave. So, kaya yung studies ng multo are very, very clear proof na merong kabilang buhay. Ang mga multo, kung tutusin, hindi sila dapat katakutan eh. Kasi yung pinapakita lang kadalasan sa media is yung mga nakakatakot for Halloween and horror movies. Pero ghosts are very beautiful kasi they prove to you na yung mga nauna na, yung mga mahal ba sa buhay, who have gone ahead, they continue to live on. Kasi ito mga multo, yung mga naiyon dito, the reason they stay back, no, is they simply have unfinished business. They are not demons. Iba ang demonyo sa multo. There is a way to differentiate them. Now, yung mga multo, these souls of our loved ones, they have their memories, they have their intention, they have kumbaga, their identity. Hindi ito na sinasabi nila na once namatay ka, mapapurify ka na. No. Who you are is who you are. Kasi kahit muna sa pagkabata, there is something which remains core to our identity. Sure, because of childhood trauma, pwedeng matabunan, pwedeng magkaroon ng trauma reaction and everything, but yung pagkatao natin, our intentions, our heart, our soul, it is constant and it will always be with you wherever you go in this universe. Whether you incarnate as male or female or whatever, that core of you, yung human soul, will always remain constant. Ano ba yung ghost? Sabi mo kanina, pwedeng ito yung soul. Soul o energy ba siya? Ganon? Ano ba? Okay. Yung technically ghost, soul, spirit, people just use it differently. Pero generally, pag sabing soul, it refers to when yung aspect na to, ng tao is still integrated to the body. Once ma-disembody na siya, once it is manifesting apart from the physical body, ito yung tinatawag na ghost. Okay? So, normally, that is how it is used kumbaga, as a word in sentence. Now, yun ang difference ng ghost sa soul. Pero technically, we could say that ghost is type of energy, ghost is type of ganito. Pero the thing is, there is something which contains our consciousness. Separates from our physical body. Can it be classified as a form of energy? I'm not even sure if it can be classified just as merely energy, because energy equals mass times the speed of the square of light. So may computation ng energy. However, technically speaking, the closest term we have is energy. Kumbaga, it is a form of something, type of energy, pero our technology even isn't enough yet right now to identify kung ano yung composition ng soul, but we do know it's there. So, papaano yung reincarnation? Gaano kadalas ba hanggang kailan pwedeng mag-reincarnate ang isang soul? Sa inyong pag-aaral, no? As we see it, kasi ang number one na mag-reincarnate are yung mga bata, halimbawa, na hindi nabigyan ng pagkakataon na mabuhay. Na they died, let's say, at childbirth, they died very young. And then, ang nakikita namin is these are the people who are usually given chances to reincarnate. Ngayon, there have also been cases na nakikita namin na there are people who want to live again, na despite having lived full and beautiful life, they choose to come back. They choose to live a new life, halimbawa with their loved one, with their family. So, it is also possible na halimbawa pag namatay tayo, kahit napaka back, you can choose to live again. Especially, halimbawa, we're gonna ask God or the universe na I want to go or give life a second chance, but I want to meet
my loved one earlier in this lifetime, pwede yun. So there's no set rule. Kumbaga, life is a beautiful adventure, and it keeps going on. So we keep living, we keep existing. We can come back, we can incarnate, not just on Earth, we can incarnate on other planets, habitable, if you'd like. Reincarnation is not limited to one planet alone. Paano yun, Professor? Sabi mo nga, last time, kahit sa ang planeta na pwede kang makatira, mabuhay, pwede kang doon mag-reincarnate. Pero, for example, napagod na yung soul mo na mag-reincarnate. So, saan siya tatambay? Well, you can proceed to heaven and just hang out there, just enjoy it there, just stay there in heaven if you'd like. But there's this thing, if you live in a beautiful and perfect existence, what more is there? What more to heaven is there? Kaya there are some souls na I want to make this universe a better place. I want to contribute my light to this universe. So even if you're in a perfect situation, sometimes you want to come back just because you want to help. That's part of existence. It's a kindness. So it's a kindness to help and make the universe a brighter place. Kasi di ba sa ibang belief, sa mga ibang religions, sa Buddhism, sa Hinduism, di ba, may sinasabi sila na kailangan mag-reincarnate ka na mag-reincarnate hanggang marating mo yung nirvana, yung pinaka-bliss, di ba, ng pagiging ng iyong soul, di ba? So, ibig sabihin ba, kailangan na ma-attain mo muna yung perfection ng isang bago mahinto ang iyong pag-reincarnate? No. Here's the thing, the thing people should understand about reincarnation is it's not mandatory, hindi siya pinipilit, hindi siya pinipuwersa. Yung mga writings ng Buddhism at saka ng Hinduism, these are observations of patterns. Now, the thing about reincarnation is ikaw mismo kasi sa sarili mo. Halimbawa, pag namatay ka dito sa life na to, tapos at the end of our lives, we're going to look back at our lives. So, next question, was I happy? May regrets ba ako sa buhay? Meron ba akong gusto na sana nagawa ko to? Sana nasabi ko to doon sa mga taong mahal ko? So, people who have regrets, people who want to give, kumbaga na parang hindi sila mapakali, hindi sila satisfied to be able to actually do things a better way. Sila mismo kusa, they will want to come back. So it's not a matter na kailangan na gusto mo or kumbaga order by God or the universe you have to reincarnate. No, it's something which comes naturally to your soul because of who you are. Professor, paano yung kasi sabi mo kanina, yung mga usually na tinatanggap ninyo, nung mga nag-iimbestiga dito ay yung mga kwento ng below 4 years old na tao. Pero may mga nagsasabi na, alam mo yon, yung parang deja vu, yung parang ito yung nangyari na sa akin dati, parang binalikan ko na lang to. Ang deja vu naman is something else. Kasi ang deja vu is a combination ng higher at lower brain functions. So something like this. Halimbawa, ngayon din, you and I are speaking over the phone, and right now, dyan sa office ninyo, there's a specific temperature, there's a specific ambience, there's a specific smell. Okay? So while your conscious mind is focused on me and on our conversation, yung subconscious mind mo or lower brain functions are continually gathering data and information from all around you. Ngayon, sometime in the future, halimbawa, magkaroon ng, let's say, another situation. For example, sa ngayon, bakit nawawala? Drink or coffee or something. Okay. Sige, Prof. Yeah, kung halimbawa, meron kong pagkain or drink or coffee dyan, tapos sometime in the future, that exact same coffee or that exact same aroma is magkakaroon ka uli in your office. Okay. Magkakaroon ka ng experience of deja vu. Kasi kung nung subconscious, nangyari na to dati. Okay. So, hindi ibig sabihin yon ay yung soul o yung reincarnated ka. No. Okay.
That's what I mean by yung pag-aaral ng reincarnation, it's not as simple as deja vu. Pati yung deja vu, pinag-aaralan niya. Paano yun? Sige, konti na lang oras natin, Professor. So, paano yun? May mga past life reader tayo na naririnig, yung mga seance na sinasabi nila. Okay ba yun? Yung mga past life regression, it will all depend kung gaano kagaling yung nag-guide, no? Pero the thing about past life regression is, ang problema dyan, ngayon, Ren, is yung mga nagpa-past life regression, nahahalo dyan yung mga wishes, dreams, and desires ng tao. So, it is not a foolproof method of identifying yung reincarnation. Kasi pag sabi ng reincarnation, you're looking for scientific evidence. Pero ang past life regression is a form of basically hypnotic suggestion Isang mali lang ng guide mo pag nagbigay ng suggestion dun sa trance mo, ma-influensyahan yung reading. So, past life regression and yung process niya, it's not used. It's not reliable. Kasi ang tinitignan talaga, kinakabitan yung utak ng bata ng mga electrodes. It's a medical process. That's how you test reincarnation. Yes. Yun namang tinatawag yung yung mga spirit, ganyan, nung isang namatay na. Yung mga seance. Yung mga seance, well, that naman is part of yung sa parapsychology, yung pagmumulto. Kaya meron sinasabi na magmumulto lang ang isang multo kung meron siyang gusto sabihin. So, yung seances, well, just like yung past life regression, merong tamang proseso yan. Like, for example, when you want to establish, not use a medium. Kasi ang medium yan is, ang question dyan is, ilang porsyento, no, sinasabi niya, nanggaling dun sa kaluluwa, at ilang porsyento ang nanggaling dun sa subconscious mind. Kaya, kami, ang ginagawa namin sa V2 project, meron kaming mga fail-safe We make sure na we minimize the percentage of human error. So, hindi siya basta-basta na, we make sure na kung ano man yung maging ebidensya, hindi siya dahil sa subconscious, dahil sa trauma, dahil sa nangyari sa bata. Meron talagang step-by-step na check and balance yan. To be able to identify kung talagang merong multo or simply nag-feeling lang ng isang tao. Ayun na nga, no? Ayan. Ako, medyo kakaingat din kasi marami na tayong lumalabas sa mga ganyan. Yung mga past life readers, mga seance na yan, no? So, dapat ingat din tayo. Professor Adam, wala na tayong masyadong oras pero talagang ang dami talaga kasing napafascinate dito sa topic na ito sa reincarnation kasi yung iba sinasabi nila pwede naman pala kasi we can do better in our next lives, 'di ba? Parang gano'n. Tapos may sa reincarnation, parang lagi kang may another opportunity. So, sige Professor Adam, doon sa mga nakikinig sa atin, baka meron kang mensahe tungkol doon sa pinag-usapan natin. Ang pinaka-important lang is, sure, merong chance. Reincarnation is simply there to give you hope. But what matters is kung ano yung gagawin mo sa buhay mo in the here and now. Kasi one message I can give to everyone now is, lagi niyong tatandaan, you are only defeated if you give up. If you believe in something, if you love someone, if you love your family or your partner, never give up. Kasi habang may buhay, kaya mo yan, huwag kang susuko. Hindi porket may reincarnation, bibitaw ka na, no. Kasi pag bumitaw ka, affected pati yung next life mo. Kasi, kumbaga, carry mo yan Kumbaga, you're going to bring that over with you. So, do your best every day. Live your life to the fullest and never give up. Ayun, ang ganda. Maraming salamat ulit, Professor Adam. Okay, welcome then. Okay, yan. Ganyan lang ka-cool talaga si Professor Adam. Anyway, si Professor Adam po, paranormal consultant mula sa V2 Project. So, magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Makakasama naman po natin ang ating mga kaibigan mula sa HSAC, Human Settlement, okay. Mamaya. Sige. Makakasama po natin yung ating mga kasama mula sa HSAC sa pagbabalik po na ating programa Usap-Usapan.
Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 40 kababayan natin ang nailigtas mula sa pagkaipit sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikinagagalak kong ibalita na 40 sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafah crossing sa Egypt mula sa Israel. Sila ngayon ay patungo sa Cairo kung saan sila magmumula para makauwi ng tuluyan sa ating bansa sa susunod na mga araw. Binigyan pagkilala naman ng Pangulo ang pagtutulungan ng pamahalaan ng Pilipinas, Israel at Egypt sa matagumpay na pag-repatriate sa mga Pilipino doon. Naisaayos natin ito dahil sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs at ng ating mga embahada sa Israel, sa Jordan at Egypt. Nagpapasalamat din tayo sa mga pamahalaan ng Israel at Egypt sa kanilang pagbibigay prioridad sa ating mga kababayan upang makalabas ng kanilang teritoryo. Kinikilala din natin ang mediation effort ng Qatar na siyang naging dahilan upang magbukas muli ang mga border ng mga naturang bansa. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Congratulations, PCO Secretary Cheloy V. Garafil, for being the recipient of the Distinguished Journalism and Government Service Award given by the Manila Overseas Press Club sa ginanap na MOPC Journalism Awards noong October 25, 2023. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ng parangal ang MOPC sa mga natatanging journalist at media organizations sa loob ng 78 years. Muli, congratulations, Secretary Cheloy Garafil of the Presidential Communications Office. Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM3. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Nasa ikalawang bahagi na po tayo, pero bago natin tawagin yung ating mga kaibigan mula sa Human Settlement Adjudication Commission o HSAC. Maraming salamat sa ilang milyon ba nating likers. Kay Chris Marie Orlanda, Jesha Gumtang, Bonbon Desval, Eve Dilag, at Frederick Navarrete, Louie Masukat, Vicky Chan. Ilan yon? Ilan? 10 million. 13 million! Sabi ni Bea, 13 million yung ating mga likers. Yung mga nag-comment, maraming salamat kay Miss Gina Fe sa Guban Papasin sa kanyang heart at kay Bonbon Desval. Sabi niya, good morning. Good morning din, Bonbon. Okay. So, nasa ikalawang bahagi na tayo. Ready na ba sa Zoom? Yung ating mga kasama mula sa HSAC, mula Attorney 5 ng Head of Legal Division, HSAC, Regional Adjudication Branch 2, si Attorney Eric John Dilag. Attorney John, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, Miss Ben, at sa mga nakikinig ng ating programa, Radyo Pilipinas. Okay. Attorney Eric John, yung ating pag-uusapan, kasi nung mga nakaraan naman, napag-usapan natin kung ano yung function, no, ng ating korte, no, kung paano
paano tayo mag-file, 'di ba, ng mga complaint natin. Pero ngayon mukhang pag-uusapan naman natin ay yung mga grounds na ng maaring maging cause ng dismissal ng HSAC. Attorney Eric. Yes po, Miss Ben. Pag-usapan po natin ngayon kung ang mga grounds for dismissal o yung mga sinasabi po nating pagkabasura, pagkakadismiss o pagka-deny ng mga inirereklamo ayon sa wastong batayan o basihan ng pagkakadismiss. Okay. So, pwede bang mas maipaliwanag natin, attorney, no? Kasi nga sabi natin, nung nakaraan, pinag-usapan nga natin yung tungkol naman sa pag-ano natin sa korte, no? Yung mismong korte, kung ano yung mga functions nila dun sa mga complaints. So dito naman sa HSAC, katulad din ba nung mga napag-usapan natin tungkol dun sa korte, yung pagkakaroon o sasagawa ng dismissal? At Attorney Eric, ipaliwanag muna natin yung mga ano ba yung mga sa korte, no, na pag nag-file tayo ng complaint, ano yung pwedeng mangyari, tapos ano naman yung pwedeng gawin ng HSAC kung sakali na para ma-dismiss yung complaint. Yes po, Miss Ben. So, kung sakaling nag-file po tayo ng complaint dito sa aming ahensya, ay maaari po itong ma-dismiss o may basura o mapawalang bisa kung ito ay may kadahilanan o sa wastong kadahilanan. Gaya po, for example, ang pagkakadismiss ay pwedeng magiging permanente o pansamantala lamang po. Ang mga permanente po na dismissal na sinasabi natin is ito po yung mga tinatawag nating dismissal with prejudice. O, ibig po sabihin, pag ito po ay na-dismiss, hindi na po ito pwedeng i-file ulit o di kaya i-reopen pagkatapos siyang ma-dismiss. So pwede Mayroon pa lang po tayo, sige, pwede pa lang i-reopen kung sakali. Yes po. Yes po. Yan po ang isang uri ng dismissal kung saan permanente po ang kanyang dismissal. Okay. Mayroon din po tayo mga dismissal na hindi permanent or di kaya yung tinatawag nating temporary at pwede po nating i-refile siya kahit na mayroon siyang dismissal. Okay. So ano po yung pagkakaiba? Paano yung details noon, yung pagkakaiba nung permanent at saka dun sa temporary? Para masabi natin na ito ay permanente na at ito ay temporary, pwedeng i-refile. Yes po. Halimbawa po, Miss Ben, ng mga dismissal na permanent or yung mga sinasabi nating dismissal with prejudice ay yung mga dismissal based on jurisdiction. Na-discuss na po natin sa previous nating discussions dito kung saan walang jurisdiction ang HSAC. So, pwedeng i-dismiss po yan. Pwede rin po siyang ma-dismiss permanently kung ang inirereklamo or yung kaso nyo ay natapos na po siyang nadinig or nagkaroon na po ng trial ang iyong mga nirereklamo. O di kaya pwede rin po siyang ma-dismiss kung sakaling ang iyong mga nirereklamo ay may nakabinbin na kaso or may pending litigation or yung sinasabi natin sa litis pendentia. So, yan po ang iba sa mga halimbawa ng pagkakadismiss permanently. Mayroon din po tayong ibang permanent dismissal gaya ng kumbaga wala siyang cause of action, no cause of action. Kumbaga wala ka namang karapatang na-violate. So, pwede po siyang i-dismiss ng korte or ng HSAC. Or yung kadalasan po ng dismissal na nangyayari dito sa office is yung pagkatapos po ng trial or hearing ng kaso is hindi po, wala pong sapat na ebidensya para masabing may na-violate na right ka. Or yung sa English po is pinatawag nating dismissal based on lack of cause of action. So walang na-violate. Yes, Miss Ben. Mayroon din po tayong permanent dismissal na kung saan mayroon din po kasing mga cases na kung saan hindi makayang i-serve yung summons sa respondent. Kaya kung minsan humihingi tayo ng assistance sa complainant para siya mismo ang mag-serve ng summon sa respondent. At pagkatapos din po niyang i-serve yung summon,
magbigay po siya ng notice or affidavit dito sa office na na-serve niya yung summon. Pero kung sakaling ni-report niya sa atin na na-serve niya yung summon pero hindi niya pala na-serve, pwedeng i-dismiss po ng korte yan with prejudice. Hindi na po pwedeng i-refile uli kasi nagsinungaling na siya na sinabi niya na-serve niya pero wala pala siyang na-serve. So yun po yung mga halimbawa ng mga permanent dismissals. Okay. So, yun yung halimbawa ng permanent dismissal. Doon naman sa kabila, yung temporary? Yes po. Sa temporary dismissals po naman, yung mga halimbawa nito is yung mga dismissals lang po dahil may kulang sa mga papers na sinadmit. O di kaya pwede siyang temporary kasi mayroon hindi napirmahan. Mga ganun po. O di kaya pwede po rin siyang temporary dismissal kasi may inutos ang court sa kanya pero hindi niya po sinunod. So pwede pong i-dismiss ng court yung mga yon, pero temporary lang po siya. Ayun. Pwede kaya dismissal without prejudice. Kasi medyo hindi naman matindi, no? Tsaka minsan hindi sila aware, no? Yung mga ganon, nakakalimutan. So hindi sila aware kaya hindi ganun katindi yung naging kasalanan. Oo, yung naging kasalanan. So, okay. So, yun nga, no, paano, meron bang mga, para hindi ma-dismiss yung kaso nila, no? Meron bang mga pwedeng paraan para maiwasan yon? Yes po, Miss Ben, may mga remedy po tayo para maiwasan yung mga ganon. So, for example, pwede po tayong bago pupunta dito sa office or bago mag-file ng complaint, kailangan pag-usapan muna nila sa level nila para hindi na sila kailangan mag-file ng kaso at walang kasong madidismiss. O pwede po rin namang bago mag-file dito sa office at nasubukan na nilang i-settle at hindi pa na-settle, pwedeng siguraduhin nila na kung sakaling magpa-file sila ng kaso dito sa atin, mayroong sapat na ebidensya. Mayroon yung photocopies, yung mga resibo ng mga dokumento, at mayroon din po yung mga sinasabi natin hindi po dapat siya lumampas sa takdang oras o di siya nag-prescribe. Okay. So, okay. Ano ba usually ang dekada na yung nirereklamo niya, prescribe na po siya. Ano ba yung prescriptive period, Attorney Eric, sa mga pinafile na kaso? Usually po dito sa ang karaniwan na nandito sa rules namin is sa election cases, dapat within 20 days from nagkaroon ng election, dapat nag-file mo na yung kaso mo. Sa ibang prescription naman is yun po yung mga nasa substantial laws natin sa civil code. Kumbaga may period para mag-claim ka ng cause of action mo. Okay. So, depende yung prescriptive period, depende sa case, tama ba? Yes po, at depende po sa cause of action at kung ano po yung nirereklamo nyo. Okay. So, pwedeng mahaba, pwedeng maikli yung prescriptive period. Yes po, Ms. Ben. So, Attorney Eric, ano ba yung madalas na mga kaso na madalas na didismiss? Yes. Ms. Ben, kadalasan po na nangyayari dito sa HSAC is yung dismissal on the merits. Ito po yung mga pagkatapos po ng pagtingin ng mga ebidensya, yung mga arguments ng mga parties, pagkatapos po nagkaroon ng mandatory conference, talagang wala namang batayan ang kanyang nirereklamo. So, yun po, kung ganun po ang nangyayari, yun po yung mga dismissal on the merits na sinasabi natin at yun po yung mga kadalasang dismissal na nagaganap dito sa office. Mayroon din pong mga cases kung saan nadidismiss kasi yung nagpa-file ng kaso dito sa amin is wala po naman palang authority o di naman po kaya hindi naman po pala siya ang may na-violate na right. So pwede po ring nadidismiss yung ganun na complaints. O di kaya nag-file sila ng cases dito sa office pero hindi nila sinubukang sinettle sa level ng kanilang COA o di kaya hindi nila sinubukang pumunta sa DSUD
para isettle muna yung cases. Oo. So, ganun nga kasi talaga dapat, Attorney Eric, dapat dun muna sa HOA, tapos sa DSUD, bago sa HSAC. Yes po, Miss Bell. Okay. Kailan pupunta talaga dun sa, halimbawa talagang didiretso na dun sa korte? Sorry, Miss Ben? Oo, 'di ba HSAC? Ano ba pag after HSAC, 'di ba, meron pang susunod court ba? Ano ba? Yes po. Kung sakaling nagkaroon na po ng dismissal, for example, kasi dismissal yung topic natin ngayon. Kung sakaling na-dismiss yung cases niyo po, pwede po siyang pumunta sa i-appeal or i-apela within 15 days from receipt of the decision yung kaso sa commission. Okay. Sa Central. So, mag-file po siya ng appeal within 15 days. Okay. Attorney Eric, saglit lang meron lang tayong padadaanin na report. Tapos babalikan po kita dyan, Attorney Eric. Oo, isisingit muna natin itong report na ito. Bagong Pilipinas, Serbisyo Fair, isinasagawa ngayon sa Malaybalay City, Bukidnon. Ito ay sa pangunguna ng ating butihing speaker na si Speaker Martin Romualdez. Nasa linya natin para sa detalye si Kokoy Medina. Radyo Pilipinas Report. Isinasagawa ngayong araw ang 2 araw na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pangunahan ito ni Speaker Martin Romualdez, kung saan nasa 58 ahinsya ng gobyerno ang magbibigay ng serbisyo sa mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Bukidnon, at nasa 173 programa at mga serbisyo ang kanilang ma-avail, at inasahan nasa 110,000 ka mga benepisyaryo ang makabenepisyo nitong service karabahan na isinagawa ng ating mahal na Pangulo, at nasa 1 bilyon ang halaga ng serbisyo na ibigay ng Pangulong Marcos, at nasa 379 million pesos cash assistance naman ang ibibigay ng DSWD. So sa ngayon, nakita natin dito ang ating gobernador ng lalawigan na si Governor Onel Roque. Andito rin ang representante ng unang distrito ng lungsod ng Cagayan de Oro, si Congressman Attorney Lordans Juan, at inasahan na marami pang mga sekretary ang dadating dito kasama ni Speaker Romualdez, at magbibigay ng serbisyo 2 araw. Sa ating nakita ngayon, ang pinipilahan talaga ng ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Bukidnon ay ang Department of Health, kasi nagbibigay sila ng libreng medical services, bunot ng ngipin, check-up, medical check-up at iba pa, at ang DSWD. Mayroon ring nagbibinta rito ang ating mga kababayan ng kanilang mga produkto sa ating kadiwa store ni Pangulong Marcos, at ang NFA naman dito ay nagbibinta ng bigas na nasa 25 pesos bawat kilo, at nagbibili rin sila ng mga palay na nasa 23 pesos sa bawat kilo. So inasahan na mas marami pang ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Bukidnon ang makabenepisyo sa nasabing serbisyo, at kinuha natin ang mga reaksyon ng ating mga kabayan dito. Sila ay natuwa dahil first time in history sa lalawigan ng Bukidnon na nakaranas sila ng ganitong serbisyo, at nakita nila na talaga ang pagmamahal ng Pangulong Marcos sa kanila ay ipinakita sa pamagitan ng pagbibigay serbisyo sa ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Bukidnon. Yun muna ang ating update. Babalik lang tayo kung makadating na si Speaker Romualdez. Ikan din sa Malaybalay City, Bukidnon. Kokoy Medina, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat kay Kokoy Medina mula dyan sa Bukidnon. Ako, yung ating Bagong Pilipinas, no? Serbisyo Fair. Isinasagawa po ngayon dyan sa Malaybalay City, at inaantabayanan ayon kay Kokoy Medina ang pagdating ni Speaker Martin Romualdez sa event na ito. So, pagpapatuloy muna natin yung ating pakikipag-usap kay Attorney Eric John Dilag ng HSAC.
Regional Adjudication Branch 2. Attorney Eric, medyo naputol tayo, no? Binigyang daan lang natin yung Servicio Fair na yan ay sinasagawa ngayon dyan sa Bukidnon. So, ano na nga, saan na nga ba tayo naputol? Misal. Ayun, sige. So, yung tanong natin kanina, ano na nga ba yun? Nalimutan ko na yun, yung sa dismissal. Yung ano ang madalas, ang naitanong ko, ano ba yung mga madalas na kaso na nadidismiss, no, sa inyo, sa HSAC? Yes po. Yun po, gaya ng nasabi natin kanina, yung kadalasang dismissal na nangyayari dito sa HSAC is dismissal on the merits. Di kaya yung sinasabi nating motu proprio dismissal or yung pusang pagdi-dismiss ng korte kung talagang wala namang nakikita on its face is wala namang batayan talaga ang inirereklamo. So yun. Mayroon din po tayo, Miss Ben, na nangyayari dito sa HSAC kung saan ang dismissal ay by both parties. Kumbaga yung joint dismissal. Okay. Kumbaga habang nagkakaroon ng paglilitis dito sa office, on the side, outside the court is nagkaroon sila ng settlement. So yan po yung natawag nating joint dismissal. Kumbaga nagsettle na sila, pwedeng i-notify lang po ang HSAC at pwedeng madidismiss ito based on extrajudicial settlement. Okay. Tapos, Attorney Eric, sabi mo, kung hindi pa rin magkasundo, di ba, sa HSAC, may korte pa na pwede ding i-apela. Madalas bang mangyari yung gano'n? Mayroon po yung mga ina-apela talaga. Siyempre, hindi po natin, pag may natatalo, kung minsan gusto nilang i-apela kung may ground. Kasi ang pag-a-appeal po sa commission is for any legal ground po. Okay. Kung sa tingin nila may legal ground, pwede po nilang i-apela within 15 days. Within 15 days kailangan ay i-apela nila. Opo, Miss Ben. Okay. So paano yung pag-apela nun sa ang korte? May mga, di ba, may mga distrito pa yan? Yung decision po ng HSAC is, for example, within 15 days, mag-a-apela po sila doon po sa commission sa central. Pero yung pag-file po ng mga complaint appeal affidavit is dito po sa RAB kung saan sila originally nag-file. Okay. So sa region talaga? Yes kung po saan? Ang pag-file. Pero ang magiging trial or hearing is doon sa commission sa Manila. Okay. Naku, Attorney Eric, wala na tayo masyadong oras. Ang bilis ng oras, ano? Pero baka meron ka pang gustong... Oo nga Baka may gusto ka pang ipahatid doon sa mga nakikinig sa atin at saka may mga gustong itanong sa HSAC, no? Na mga problema. Attorney Eric. Yes po. So, gusto ko lang pong magpasalamat, Miss Ben, sa lahat ng mga nakinig sa ating konting talakayan. Aasahan niyo po na kahit na dismissal ang ating topic dito ay ang Human Settlement Adjudication Commission naman po ay magbibigay ng fair, accessible and fast resolution ng mga issues na sinasagit sa amin. At kung sakaling may question po kayo, pwede po kayong sumangguni sa aming office dito sa Tuguegarao or sa mga 16 RAB branches sa Pilipinas. O di kaya makipag-coordinate po kayo sa Public Affairs Division sa Central. Ang kanila pong email is info@hsac.gov.ph or pwede po kayong mag-message sa kanilang Facebook sa hsac.gov.ph o sa website po ng HSAC. Okay. Maraming salamat, Attorney Eric. Maraming salamat, Miss Ben. Okay. Si Attorney Eric John Dilag, Attorney 5, Head of Legal Division, Regional Adjudication Branch 2. Ayun, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Rolly Bumatayo at kay Joy Timidan, sa ating production side kay Erwin Peñano at kay Bea Gaza de Guzman. At syempre, ang tabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali mula sa ating PBS Newsroom. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga po. We know